Magandang balita ito mga kaboards. Inaaprobahan na ng US ang posibleng pagkakaroon ng Pilipinas ng F-16 jet fighter at magbibigay lakas sa Pilipinas upang palagan ang mga bansang nagnanais kamkamin ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit galit na galit ang mapuputlang lahi ng China ng mabatid na isa sa pinakamalakas na jet fighter ng Amerika ay mapapasa kamay na ng Pilipinas? Gaano ba kalakas ang sasakyang panghimpapawid na ito para matakot ang China, lalo na hindi lang lumalakas ang kakayahan natin para palagan sila sa pambububuli sa maliliit na bansa? Kagaya ng Pilipinas, batid din ng China ang tapang at galing ng mga Pilipinong mandirigma. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, pero bago yan mga boards, baka pwedeng paki-like ng videong ito. Malaking bagay na ang inyong like sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Inaprubahan ng US State Department ang kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas na bumili ng complete package ng 20 F-16 multi-role fighter jet na ayon sa mga analyst ay makabuluhang pinalalakas ang kakayahan ng Philippine Air Force na humarang ng mga sasakyang panghimpapawid sa karagatan nito sa gitna ng pagtaas ng paninindigan ng China sa rehiyon. Ang Maynila at Beijing ay kasangkot sa matagal ng hindi pagkakaunawaan sa teritoryo sa South China Sea, na minarkahan ng pagrampa ng barko at labanan sa pagitan ng mga Coast Guard at mga fighter jet ng China na nagpapaputok ng mga flare sa isang transport plane ng Philippine Air Force. Inanunsyo ng US Defense Security Cooperation Agency ang potensyal na kasunduan sa armas noong Martes, ilang araw lamang matapos ang pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa Maynila, na nagsasaad na ang layunin ng pagbebenta ay upang pahusayin ang mga kakayahan ng Philippine Air Force sa pagsubaybay sa mga karagatan, pagbibigay ng suporta sa himpapawid at pagtatanggol laban sa mga banta sa himpapawid ng kaaway. Ang pagbebentang ito ay magpapataas din sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na protektahan ang mahahalagang interes at teritoryo, gayon din ang pagpapalawak ng interoperability sa mga puwersa ng US, kasama rin sa package ang mga kinakailangang kagamitan sa suporta, logistical sustainment, iba't ibang uri ng captive training missiles at guidance section para sa mga missiles. Ngunit kung mayroong hindi masaya sa pagpapalakas na ito ng Pilipinas, ito ay si Xi Jinping, ang pinuno ng komunistang China. Kaya naman, sinabi ni Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun noong Miyerkules na ang kooperasyon ng depensa ng Pilipinas sa ibang mga bansa ay hindi dapat mag-target ng anumang third party at hindi rin ito dapat magbanta sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon o magpapalala ng mga tensyon sa rehiyon. Mga boards, ang Pilipinas ay may kalayaan upang palakasin ang pambansang seguridad at protektahan ang teritoryo nito laban sa sinumang nagnanais ng sakopin ng bayan natin. Lumilitaw na nerbiyoso ang China sa usaping ito. Kung may kalayaan ang ibang mga bansa na magpalakas ng kanilang depensa at maging sa opensa partikular na ang China, ang Pilipinas ay ganun din. Pero baka nais magbawas ng China ng mga sandata o war machinery, napakainam kung gayon. Ang iminungkahing F-16 ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-upgrade sa kasalukuyang FA-50PH na sasakyang panghimpapawid ng PAF, sinabi ng retiradong US Air Force Colonel na si Raymond Powell sa This Week in Asia. Ang F-16 ay mas mabilis, may mas malawak na saklaw at maaaring magdala ng mas mabigat na kargamento. Sinabi niya na ang mga eroplano mula sa fighter jet base ng Philippine Air Force na nasa isla ng Luzon ay maaaring i-deploy sa airspace sa itaas ng pinagtatalo ng Scarborough Shoal nang mas mabilis kaysa sa FA-50PH na mga eroplano na mayroon ng Philippine Air Force. At sa ilang minuto, ang mas mahalaga ay ang F-16 ay makakarating na may mas maraming armas at manatili doon ng mas matagal kaysa sa FA-50PH, sabi ni Powell. Ang direktor ng Sealight, isang proyekto ng Stanford University na sumusubaybay sa mga panghihimasok ng China sa tubig na inaangkin ng Pilipinas na nasa ilalim ng teritoryo nito. Ang Maynila ay kailangang magbigay ng pantay
nakahalagahan sa aerial at naval capabilities sa South China Sea. Ang kakulangan ng alinman sa mga kakayahan na iyon ay nag-iiwan sa isang bansa na mahina, lalo na sa isang archipelagic na bansa na nakatira malapit sa isang agresibo, expansionist na dakilang kapangyarihan. Sinabi naman ng isang Pulitzer Prize-winning na mamamahayag na si Manuel Mogato na sumaklaw sa depensa at seguridad sa nakalipas na 3 dekada ay nagbigay diin sa pagkaapurahan ng pag-upgrade sa Philippine Air Force na nagsasaad na hindi tulad ng Navy na nakakuha ng mga frigate, ang Air Force ay talagang walang mga eroplano. Dagdag pa niya na ang Air Force ay mayroon lamang 12 FA-50 mula sa South Korea na dapat ay ginagamit lamang sa pagsasanay ngunit ginagamit bilang mga fighter plane. Ang Philippine Air Force talaga kasi ay walang kakayahan na harangin at hadlangan ng J-16 at J-7 fighter jet ng China. Hindi mo maaaring ipaglaban ang ating FA-50 na fighter jet ng Pilipinas laban sa J-16 o J-7 na tumutukoy sa Shenyang J-16 at Chengdu J-17. Sa 12 FA-50s na kasalukuyang grounded, naghihintay ng mga ekstrang bahagi. Kaya naman ang pagkakaroon ng F-16 fighter jet na mula sa Amerika ay isang turning point na alam ng China ay magpapahirap sa kanila dito. Ang F-16 ay isang mahusay na fighter jet na may napatunayang combat record sa multi-role na application. Ang pinakabagong Block 70 na variant o configuration ay may ilang napakahusay na high-tech na mga karagdagan at pagpapahusay na siguradong iraranggo ang mga anti-Western fanboys dito. Ang J-20 ay isang mas bagong disenyo na may ilang mga nakaw na tampok na kulang sa F-16. Ang mga kakayahan at pagganap nito ay hindi alam kung ihahambing sa F-16. Hindi ito ginagamit sa labanan. Ang isang mas mahusay na paghahambing sa head-to-head ay ang Chinese J-10 kumpara sa F-16. Dahil pareho silang medyo maliit, single-engine non-stealth fighter. Mga boards, napakahalaga ng air power. Sa modernong pakikidigma, makabuluhang pinahuhusay ang lakas ng armas ng militar, kadaliang mapakilos at pangkalahatang tagumpay sa larangan ng digmaan na ginagawang isang malakas na predictor ang air superiority para manalo sa parehong mapagpasyang labanan at buong digmaan. Ganun pa man ang pagkakaroon ng F-16 fighter ng Pilipinas ay hindi nangangahulugan na malampasan na ng Pilipinas ang China. 2 bagay lang ang lumilitaw sa pag-angal nila dito. Una, talagang nerbyoso lang ang China. Pangalawa, hindi nila naisin na magkaroon ng kakayahan ng Pilipinas upang mag-retaliate sa kanilang pambubuli dahil batid ng China na walang laban ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Tuluyan kayang magalit ang China sa Pilipinas oras na magkakaroon na ito ng F-16 fighter jet? Ano man ang iniisip mo, sabik akong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.